Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Huwag ka mairita sa mga taong naggawa ang mga rules at nag-break ang mga rules. Okay, so ito sabi ni Father God, i-remind ko ang mga Pilipino believers of Jesus Christ. Siya ang Panginoon mo at tagapagligtas ng kaluluwa mo. Is that yung mga taong that are breaking the rules, na nagawa nila, na-enforce nila yung rules, pero hindi nila nasundin ang mga rules nila. Okay? Okay, so I'll give you example lang, okay? And yung mga government officials, lahat, mga teachers, mga pastors, ministers, mga policemen and women, na-enforce nila yung rules. Okay? Na-enforce nila, like for example, yung mga pastor, yung kalooban ng Diyos. Alam nila ang Bible verses, ano yung turo ni Jesus Christ. Pero, sila mismo, hindi nila nasundin ang rules, ang kalooban ng Diyos, or yung rules na nagawa nila. Okay? So, I'm not going to get into detail sa anong man ang nagawa nila. Pero, nag-gets nyo, di ba? Ang daming nakikita nyo, ay, dapat nasa prison yun kasi nagawa niya siyang masama. Di ba sa TV, ang dami nilang na-interview ng kailangan maparusa to, itong official, ito, ganito. Di ba? Ang dami. Distraction lahat yan. Galing kay Satan ang distraction para ma-lose tayong focus kay Jesus Christ. Bakit? Kasi alam ni Satan, maiksinang ang panahon niya. Darating na si Jesus Christ. Kukunin niya ang mga believers niya, yung tagalingkod niya, na sundin ang kalooban ng Diyos. You see? So, kung focus ka sa mga news, focus ka sa mga, ay, hindi tama yun. Ay, bakit hindi siya napagalitan? Oh. So, focus ka sa mga bagay ng entertainment, hindi naman papasok ka sa langit. Useless. See? So, mauubos ang oras mo, hindi ka magawa yung repentance mo. Tapos, when mamatay ka, hindi ka kilala ni Jesus Christ. Bakit? Kasi, focus ka sa mga tao eh. Ay, kita mo yun oh. Narinig mo, yung ganon, nanakaw niya yung pera ng 1,000,000, ganyan. Who cares? Tutulungan ba yung news, yung nangyari sa kanya, sa sayo, sarili mo? Hindi. Diba? Yung ganun lang yun eh. Mga, hindi nang chismoso and chismosa ang mga news and yung mga tao na sabihin ng, hindi mo naman alam kung totoo ang mga salita nila. Tapos, okay, ito ginito din ang mga family members ko sober sila sa news, yung sa mga Duterte or Marcos or whatever, okay? Yung anong nangyari, nagawa nila. Galit na galit sila. Kailangan justice, kailangan ng nangyari. Gawin nila to. Tapos, when matapos nilang napanood yung news, anong nangyari sa buhay nila? Parehas pa rin sila. Hindi sila nagbagong buhay. Hindi sila nagbagong isip. Hindi nila na-cleanse ang puso nila. Andun pa rin ang kasalanan nila sa puso nila. Tapos, when mamatay na sila, I expect nila, Lord Jesus Christ, kilala mo ko. Napunta ako sa simbahan, nagawa ko yung natulungan ko madaming tao. Pero sabi ko, Jesus Christ, hindi kita kilala. Kasi, ang dami mo time na nabigay ko sa iyo to repent. Basahin mo yung Bible para
para malaman mo ano yung mga kasalanan mo. Pero focus ka sa yung mga problema, hindi mo naman problema. Diba? Hindi mo naman problema yun eh. Problema nila yun eh. Nasawsaw ka pa sa problema nila. Tapos, yung iba pa, nabigay silang advice. Oh, ito yung dapat nilang gawin, ganyan, galing-galing nila, di ba? Pero, yung buhay nila, press din. Meron din silang kasalanan ng press, araw-araw. Hindi magbabago ang buhay. Kasi hindi sila focus kay Jesus Christ. Si Jesus Christ na ang kayang baguhin ang buhay mo, ang isip mo at puso mo. Kung gusto mo, siya ang guro mo, turuan ka niya at i-transform niya ikaw para makapasok ka sa langit. Pero ang daming mga Pilipino na antok, spiritually antok. Kasi entertainment eh. Ang saya, matita yun eh. Wow, gusto ko yun. Tama. Pero hindi mo, nakalimutan mo, malapit na darating si Jesus Christ. Malapit na yung rapture. Baka maiwan ka dito. Ang sakit yun. Kasi, di ba, sabi ko sa inyo parati, hindi ka dapat maiwan dito when rapture times. Kasi, makukuha ka ng mark of the beast dito sa tatak sa ulo at sa kamay. Tapos, when makuha mo na yun, anak ka ng demonyo. Hindi, doesn't matter kung sabihin mo, ay, gano'n naman ako, Christian ako. I'm a good person, nagawa ko ang dami, tulungan ko ang mga madaming tao. Doesn't matter. Ang importante, kilala ka ba ni Jesus Christ? Kasi kung hindi ka niya kilala, hindi ka papasok sa langit. Paano niya kilala ka? Yung nagawa mo ang kalooban ng Ama niya sa langit. Paano? Dapat meron kang personal relationship sa Kanya. Makinig ka sa Kanya. At gawin mo ang utos niya. Yung oras natin, tandaan nyo, hindi babalik ang oras natin. So take advantage ng opportunity mo, yung time mo. Tignan mo yung oras mo. Nagawa ko ba yung mga homework ko? Para when malapit na ako, kunin ni Jesus Christ, ready na ba ako? Nagawa ko na ba lahat? Napatawad ko na ba lahat ng mga taong saktan ako? Na ask forgiveness na ako ba sa mga taong na nakit ko? You see, yung unforgiveness, ang dami. Ang daming mga tao, matigas ang puso. Yun ang number one homework natin kasi yung root problem is pride. So, sana natuto kayo dito at huwag niyong pansinin ang mga tao yun kasi rebelde sila. Lahat to entertainment lang. Lahat to para malose tayo focus kay Jesus Christ. Para maubos ang oras natin. So, sana piliin niyo si Jesus Christ. Kasi mahal na mahal ka niya. Gusto niya pumasok ka sa langit. Hindi dito, maiwan ka dito. Mahirap ang buhay. Tapos, yung tatay mo pa, si Satan pa. Kasi, nagawa mo ang kalooban mo. Rebelde ka, ayaw mo sundin ang kalooban ng Diyos. Mahal ka ni Jesus Christ eh. Pero, tanong, mahal mo ba talaga siya?
siya. Kasi kung mahal mo siya, susundin mo ang utos niya. Pero meron kang choice. As I always say, meron kang free will. Sana piliin niyo si Jesus Christ. Mahal na mahal ka niya. Sobra. That's why namatay siya para sa iyo. So, please share this para magising ang Pilipino sa katotohanan. Gising na. Huwag na tayo mag-antok. Kasi mauubos na yung oras natin. Okay? So, this is the end of the video. May Jesus Christ bless you.